Si Ray Saron ay isang ordinaryong government employee na nagtatrabaho sa DPWH sa loob ng 15 years. Kilala siya ng mga kasama nito na tahimik lang na tao, hindi masyadong nakikipag-usap, focus lang sa trabaho, at pagka-out nila sa work, diretso uwi na siya. Walang nakakaalam na sa likod ng kanyang simpleng panlabas na anyo ay may matalinong mata na nakakakita sa mga bagay na hindi dapat makita. Nagsimula ang lahat noong napansin niya ang mga kakaibang transaksyon sa kanilang department. May mga project na na-approve ng mabilis, may mga kontrata na napupunta sa mga company na hindi niya kilala, at may mga funds na biglang nawawala. Sa una, hindi niya pinansin. Inisip niya na part lang ito ng bureaucracy na hindi niya maintindihan. Pero habang tumatagal, nagiging malinaw sa kanya na may kakaibang nangyayari. Isang hapon, nag-overtime siya sa office. Narinig niya ang usapan ni ng Director Hasin at Engineer Maros sa conference room. Hindi sinasadya, pero dahil nakabukas ang pinto, narinig niya ang mga salitang percentage, lagay at syndicate. Napatigil siya sa pagtatype at nag-focus sa pakikinig. Nabanggit nila ang mga pangalan ng mga contractor, mga halaga, at kung paano nila hinahati-hati ang pera mula sa mga ghost projects. Kinabukasan, nag-observe na siya ng may pag-iingat. Ginawa niyang hobby ang pag-note ng mga irregular na transaksyon, ang paghahalungkat sa mga document na naiiwan sa mga desk, at ang pakikinig sa mga bulong-bulungan sa hallway. Natuklasan niya na ang sindikato ay binubuo hindi lamang ng mga opisyal sa kanilang departments, kundi pati na rin ng mga politicians sa local government, mga contractor, at mga tauhan sa ibang government agencies. Ang sistema ay ganito. May mga project na fake, kalsadang hindi naman talaga totoong ginawa, at mga building na hindi naman naitayo. Ang funds para dito ay kinukuha mula sa national budget, ngunit ang mga project na ito ay hindi naman talaga ginagawa. Ang pera ay napupunta sa mga bulsa ng mga miyembro ng sindikato. At sa mga totoong project naman, ginagamit nila ang substandard na materials, ngunit sa papel, sinusulat nila na ito ay high quality materials. Ang natitirang pera ay napupunta rin sa bulsa nila. Si Ray ay naging mas maingat sa pagkalap ng ebidensya. Ginagamit niya ang karapatan niya sa mga opisina para kumuha ng copies ng mga document. Kinuhanan niya ng picture sa mga suspicious paper gamit ang kanyang cellphone at nag-note siya ng mga overheard na conversation. Ang breakthrough ay nangyari noong nakita niya ang master list sa computer ni Director Hasin. Naiwanan nitong naka-unlock ang computer habang nasa meeting at nakita ni Ray ang spreadsheet na naglalaman ng lahat ng miyembro ng sindikato, ang kanilang mga share sa bawat project at ang mga timetable ng mga susunod nilang operation. Pagkaraan ng ilang linggo, nagdesisyon siyang mag-reach out sa media. Nag-reach out siya kay Melissa Verde, isang investigative journalist na kilala niya dahil nababasa niya ang mga articles nito tungkol sa corruption. Hindi niya sinabi agad ang lahat. Sinubukan muna niya kung trustworthy ba si Melissa. Nang makita niyang seryoso ang journalist sa pagsisiyasat sa korupsyon, nagdesisyon siyang magbigay ng impormasyon at ebidensya. Ang unang meeting nila ay nasa isang maliit na coffee shop. Binigay niya kay Melissa ang photocopies ng mga document at mga ebidensya na nakalap niya. Nakita niya ang pagkamangha sa mata ng journalist habang tinitignan ng mga ebidensya. Sa mga sumunod na buwan, naging mas delikado ang ginagawa ni Ray. Nagsimula nang magduda si Director Hasin at ang kanyang grupo. Napapansin nila na may mga document na nawawala. Nagsimula na rin makaramdam ng takot si Ray. May mga tao kasi na hindi niya kilala na nakikita niya sa paligid ng bahay niya. Sa kabila ng takot, nagpatuloy si Ray sa pagkalap pa ng ebidensya. Natuklasan niya ang bank accounts na ginagamit nila para sa money laundering at ang mga peking corporations na ginawa nila. Kinabukasan, lumabas ang article ni Melissa sa newspaper at social media. Ang headline ay, Ghost Project Scandal, How a Syndicate Stole Billions from Government Coffers. Kasama sa article ang lahat ng details na naibigay ni Ray. Ang mga pangalan, ang amounts at ang mga ebidensya. Nag-react agad ang mga netizen. Si Ray ay natuwa sa reaksyon ng mga netizen. Pero alam niya na siya ang target ngayon. Tama ang hinala niya.
Sa loob ng 3 araw pagkatapos ma-publish ang article, lalong dumami ang mga suspicious na tao sa paligid niya. Ang mga opisyal na na-involve sa sindikato ay dininay ang mga accusations. Sinabi nila na fabricated ang mga ebidensya at hinahanap nila kung sino ang whistleblower para masampahan ng kaso dahil sa malicious imputation. 3 linggo pagkatapos ma-publish ang article, madaling araw, natagpuan si Ray na patay sa kanyang sasakyan. Ang initial report ng pulis ay vehicular accident. Sinabi nila na nawala ng kontrol ang sasakyan at tumama sa poste. Pero may duda si Melissa sa sinabi ng mga pulis. Walang skid mark sa kalsada. Walang damage sa unahan ng sasakyan na palatandaan sana sa nabangga sa poste. May mga bruise marks sa katawan ni Ray na hindi tugma sa vehicular accident. At ang pinaka-suspicious, lahat ng files at documents na nasa bahay niya ay nawala kinabukasan pagkatapos matagpuan ang kanyang katawan. Ang investigations ay nagpatuloy. Maraming miyembro ang naaresto. Si Melissa naman ay nagpatuloy sa pag-iimbestiga sa kamatayan ni Ray. Kung hindi namatay si Ray, mas marami pa kaya siyang naisiwalat? Ano pa kaya ang mga sikreto ng sindikato na natuklasan niya? Ikaw, kaya mo bang magsiwalat ng sikreto kahit buhay mo ang maging kapalit? Para sa mas mahaba pang kwentuhan, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel.